Manungan kakitaan man, kinapintas ti kabakiran, nais istoryaan ti kaadwan. Mula sa matatarik na daan, matataas na bundok, mabatong landas hanggang sa malalaking kabatuhan. Pansin-pansin ang mga naglalakihang bato. Sa ilalim ng mainit na araw at sa madudulas na daan, ay nakatago ang isang paraiso. Dito matatagpuan ang berdeng kabundukan, mga ilog at umaagos na tubig. Mga batong tila nakaukit ang kasaysayan, mga talon at mga magagandang tanawin. Meron ding mga hagdan ng palayan. Sa kabundukan, nakaadap ang pamumuhay ng mga taga-bundok. Pati na rin ang estilo ng kanilang mga bahay. Noon, karamihan sa kanila ay nakatira sa mga tradisyonal na kubo na gawa sa kawayan at yanto. At ang bawat pamayanan ay may 14 hanggang 50 na bahay lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng modernisasyon, nag-adapt din ang mga taga-buntok sa mga matitibay na bahay na gawa sa konkreto at corrugated iron na bubong. Gayunpaman, may ilan pa rin na pinanatili ang tradisyonal na bahay bilang pag-alala sa kanilang pinagmulan at kultura. Ang nalay ay salidumay. Hello po, maaari po ba kami makituloy? Ay, umali kayo. Salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin. Kasama ko po ngayon si Apo Lakay, isa sa mga nakakatanda sa komunidad. Hello po, pwede po ba kayong matanong? Ano po ba ang pangunahing lingwahe dito sa bundok? Pinuntok o pinuntok? In the mountains of Puntok, the Pinuntok language is still spoken. It has no writing system of its own, unlike Baybayin. So stories, traditions, and knowledge are passed down orally from generation to generation. In the past, Ilocano was used for trade, but Pinuntok remained the main language of the community. Pinuntok survived through oral tradition, showing us the power of stories to keep the culture alive. Apo, maaari niyo po ba kaming bahagian tungkol sa buhay noon ng mga taga-buntok? Noong unang panahon may tinatawag na pangayaw, isang head hunting. Noon, ang head hunting sa bundok ay tanda ng tapang at paraan ng proteksyon sa aming tribo. Ang mga ulo ng mga natalong ng dirigmang kalaban ay ginagamit din bilang trophy o sa mga ritual bilang simbolo ng karangalan. Ngayon, alaala na lamang ito ng aming nakaraan at ng mga aral na iniwan ng aming mga ninuno. Ibig sabihin po, ang kwentong ito ay bahagi na lamang ng kasaysayan. Oo, kwento na lamang upang malaman kung saan kami nagmula. Hindi para ulitin, kundi para may matuto. Sa paglipas ng panahon, ay nagbabago ang mundo at kasabay nito ang pagbabago ng tradisyon. Ang headhunting ay isa lamang bahagi ng kasaysayan, isang patunay kung paano hinuhubog ng nakaraan ang mga tao sa kasalukuyan. Sa tibay ng lupa, ako'y nakatindig. Sa bigan ng mundo, ako'y di matitinag. Puso kong matatag sa katotohanan, handang isugal maging aking buhay. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung guguha man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Ngayon naman ay masasaksihan natin ang isa sa mga tradisyon
ng mga taga-bundok, ang Sayaw di Anito, kung saan ipinapakita ang paggalang at pagkikipag-ugnayan sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ang pagsasaka ng palay ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-bundok. Aakalain mo ngang nasa Itbulaw ka dahil sa ganda ng mga rice terraces dito. Ngunit hindi lamang ito para sa turismo. Ito rin ay pangunahing pinagkakakitaan at suporta sa pamumuhay ng mga taga-bundok. Bukod sa palay, isa rin sa kanilang kabuhayan ang agrikultura dahil nakatira sila sa kabundukan. Tulad ng pag-aani ng mga niyog na karaniwan sa mga kabundukan sa Pilipinas. Kabilang din sa kanilang hanap buhay ang paghabi ng makukulay na tela, paggawa ng mga basket mula sa kawayan at rattan, at pagkuha ng ginto dahil mayaman ang kabundukan ng bundok. Agriculture is not the only source of livelihood here. Buntok is located near Chico River, one of the longest river in Luzon. Hindi lamang agrikultura ang pinagkukunan nila ng kabuhayan dahil malapit sila sa Ilog Chico. Nakadepende rin sila sa pangingisda at sa pagproseso ng graba at buhangin na ginagamit sa paggawa ng mga bahay. Tunay ngang ang ating kapaligiran ang ugat ng ating pamumuhay at pagkakakilanlan. Isang yaman na hindi kailanman mawawala sa atin.